Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang Wonder Vlogcaster. Pag-usapan natin mga ka-Wonder si Representative Kiko Barzaga dahil meron siyang pasabog na siyang nireaksyonan ng mga netizens at nagagalit sa kanya. Yan pong pag-uusapan natin tungkol saan ba itong kanyang pasabog. Wonder Vlogcaster. So yun nga mga ka-Wonder, pag-usapan natin itong si Representative from the city of Dasmariñas, Cavite. Itong si Representative Kiko Barzaga. Dahil nanonotice ng tao na medyo kakaiba yung kanyang mga speech lately. Ano? At alam natin siya po nai-involve ngayon sa mga kontrobersya. Balita ko siya po kinasuhan. Ano? Kamusta na nga po pala yung kaso sa kanya mga ka-Wonder? Comment down below kung ano na yung status. And before that, mga ka-Wonder, bilang suporta sa aming mga content creators, please subscribe to my channel, Wonder Vlogcaster, para po tayo ay magpagpatuloy, makapagbigay ng mga updates, news, information dito at sa labas ng bansa. So yun nga mga ka-Wonder, meron ditong speech si Kiko Barzaga, pakikinggan po natin yan. Dahil siya po ay para sa akin pananaw, mamaya magre-react tayo based on my opinion, pero ito po ay may basihan, hindi lang to opinion na kung saan galing. Na itong si Kiko Barzaga, nababansagan ko siya, na parang ang fundamental of mathematics nito ay kung hindi division, subtraction. Una, gusto niya yung Mindanao mahiwalay sa Pilipinas, so division yan. Ngayon naman, gusto niyang i-abolish itong Philippine Coast Guard. Huwag mong subukan. Gusto niyang mawala na ito. At may mga sinabi siya rito. So, obviously, division and subtraction ang gusto nitong paborito niya sa fundamental of mathematics. Pakinggan natin, mga ka-Wonder. Fellow citizens, the Philippine Coast Guard will become the cause of World War III. The Philippine Coast Guard is a corrupt establishment that is used to provide high-ranking positions to undeserving public officials, such as PCG Vice Admiral Martin Romualdez and PCG Rear Admiral Larry Gadon. Such promotions to individuals that lack the physical, mental, and moral excellence that is expected of our nation's officers only further reinforces my belief that the Philippine Coast Guard is inherently one of the most corrupt branches of our government. To add to that, the Coast Guard has been constantly escalating tensions in the West Philippine Sea, with the idiotic goal of interfering with China and Taiwan's eventual reunification, a point of conflict which has nothing to do with the Filipino people, where the PCG plans to waste millions of Filipino lives. There's no future for the Philippines with the PCG holding power over our military, and since the PCG no longer serves the interests of the Filipino people, I move to call for the abolition of the Philippine Coast Guard, as they are a waste of our government funds. That'll be all. God bless the armed forces. God bless the Philippines. So yan po mga ka-Wonder yung kanyang speech, na malinaw nga po na gusto niyang i-abolish itong Philippine Coast Guard. At ano sa tingin niyo mga ka-Wonder ang mangyayari kung mawawala yung Coast Guard sa ating katubigan? So from the word guard, sila po yung bantay. Parang inalisan mo ng bantay yung ating pong soberanya o yung parang binuksan mo yung security natin, yung seguridad ng Pinas laban from external forces na may masamang balak man, sasabihin natin, andyan naman yung Navy. Ngayon, sa rule of law, sa sea, meron kasing usapin dyan, na of course, yung mga mambabatas, yung mga constitutionalist, ang nakakaintindi dyan, yung kaibahan ng Navy at ng Coast Guard. Kaya nga lang ito sa China, nakita nilang yung presence ng Navy is medyo naalarma sila. Dahil ang Navy is pangdigma. Mga ka-Wonder, sila po'y pandigma sa dagat. Kaya pag nakita yung presensya nila, medyo iba ito. Iba yung mensahe. Lalo na dun sa kabila, sa China, na siyang kumukonsider o siyang sumasakop ng mga ilang katubigan dyan na pasok naman sa nautical miles within the sovereignty ng Pilipinas. Pero pag yung Navy na nakita, parang medyo nagiging iba yung timpla. While yung Coast Guard na nagpapatrol lang dyan, sila po ay nagpapatrolya lang para bantayan yung ating katubigan.
Well, ano pong mangyari mga ka-wonder? If ever na itong sinasabi ni Representative Barzaga ng Cavite, Dasmariñas, mangyari. Una, ano bang sinabi ni Kiko? I-dissect po natin kung ano po yung mga sinabi niya. Una, sabi niya, ang Philippine Coast Guard daw po o yung PCG ay maaring maging dahilan ng World War III, no? Lalo na sa mga kilos nito sa West Philippine Sea at sa panghihimasok daw sa issue ng China at Taiwan. Itong Coast Guard ang tinutukoy niya. So, alam natin na itong World War III, kapag na-trigger itong giant country na sleeping giant kung tawagin, maaari daw itong magalit at mag-retaliate. At hindi naman nga natin kaya tapatan dahil as far as I know, based on my research, ang China po ang may pinakamalakas na naval force. Oh no! Yan po, i-research nyo yan. So since nasa katubigan at tayo po itatapat sa kanila, hindi po tayo uubra, no? Kaya nga ginagawa natin, puro petisyon, puro reklamo na lang, no? Ang tanong, kailan ba sasagutin yan? Ano ba yung tamang approach dyan para itong China is respetohin? Marami pa tayong naririnig dyan, ano? Sa mga kaibigan natin nasa Constitution, sa mga nasa gobyerno, nasa politiko, na may sinasabi silang behind there, no? Na hindi naman daw ganyan yung China dati, dahil since na pumasok yung US, naging agresibo sila. Yun po yung opinion na naririnig ko, no? Pero kailangan po nating saliksikin mabuti at alamin bago natin sakyan yung mga ganyang opinion. At yung panghihimasok daw dito sa China at Taiwan. Itong Taiwan kasi, sila yung tinatawag na Chinese Taipei, no? Alam nyo yung history niyan, hinabol nitong si Mao Zedong, kung hindi ako nagkakamali, no? Itong si Chiang Kai-shek. Nagkaroon sila ng civil war, no? Doon sa loob ng China at natalo o natumakbo yata itong si Chiang Kai-shek, no? Na isang nationalist doon sa Chinese Civil War na na-force nga itong si Chiang na tumakbo at tumakas, no? Doon sa Taiwan na ngayon. Kaya yan po yung nangyari na iisa yan noon at yan po yung pinoprotektahan. If I'm not mistaken, binabantayan ng US, naglagay natin dyan sa EDCA para if ever na lusubin ng China is madaling makaka-respond, no? At alam yan ng China, lalo na nung nalalaman itong typhoon, no, missile. Pag-usapan din natin yan, mga ka-wonder. Itong argumento ni Pulong at saka ni Bronner patungkol dyan. Pangalawa, sinabi rin ni Barzaga na corrupt daw ang PCG dahil nagbibigay ito ng pwesto sa mga taong hindi karapat-dapat. Ginawa kasi nilang Vice Admiral, itong si Martin Romualdez, at Rear Admiral si Gadon, ano? So hindi ko naman alam yung mga background nila, bakit sila binigyan ng ganyan mga pwesto. So tingnan natin mga ka-wonder kung bakit binigyan. So affiliation kay Romualdez, he serves an auxiliary vice admiral in the PCGA, a rank he was promoted on March 6, 2025. He was previously an auxiliary commodore. So meron na pala siyang background, ano? Pero I don't know yung kung kailan, kung nakaupo na ba si BBM noon. So academic background kasi ni Romualdez, educational niya is in law and government. He holds a Bachelor of Arts in Government from Cornell University, a Bachelor of Laws from University of the Philippines. Wow! Yung military role niya, yun nga, auxiliary member. Yung rank niya, regular military service, but honorary and civilian. So yung position niya, dahil dun sa background niya, allows him to advocate for the law, for the Coast Guard and Maritime Defense in Congress. Yun po yung naging dahilan kung bakit nilagay siya sa pwesto na yon. Na sinasabi nga ni Kiko Barzaga na parang hindi sila qualify sa posisyon na yon. Kumbaga ibigay daw dapat dun sa mga tao para nakakapag-function ng maayos. How about Larry Gadon? Affiliation, he holds the rank of Rear Admiral in PCGA, taking his oath on October 22, 2025. He joined the PCGA in 2003 as an auxiliary commander. Ano bang background ni Gadon? Gadon's education is in commerce and law. Wow. From Far Eastern University, he was practicing lawyer. Wow. Pero alam na natin nangyari na disbarred siya during 2023. So anong military role niya? Kagaya ni Romualdez, mga ka-wonder,
yung involvement niya sa civilian auxiliary and does not stem from a formal military course or diploma. Yun lang, yung kanyang pagiging auxiliary o katulong o assistant o yung parang service niya, no? Yun lang sa civilian. So anyway, kayo po mga ka-wonder ang magbigay ng opinion kung karapat-dapat bang nilagay dapat si Romualdez at si Gadon sa mga admiral position na ito. Pangatlo na sinabi ni Barzaga, idinagdag niya na ang PCG ay nagpapalala ng tensyon sa West Philippine Sea. So nagpapalala. So sa iisipin natin, in the nutshell, hindi naman talaga tayo nagpapalala. Kasi yan pong lugar na yan, tayo po ang nanalo dyan sa UNCLOS. Kaya tayo po ay nagpapatrolya doon sa ating within nautical miles na kung saan pasok tayo. Doon lang. Hindi tayo sumusobra, hindi tayo nangingialam sa iba, as far as I know. So, hindi tayo ang nagbibigay ng panganib o nagpapalala ng tensyon. Kasi alam na natin, may kung nagtetrespass sa atin ng titira ng tubig, parang baligtad, no? Hindi po ganun ang sa tingin ng mga taong bayan at ganun din tayo. So, pang-apat, tinawag niyang tanga o walang saysay ang layunin kasi sabi idiotic eh. So, tinagalog lang natin. Parang katangahan o walang saysay ang layunin ng PCG na makialam sa pagitan ng China at Taiwan. Dahil wala raw kinalaman dito ang mga Pilipino. Kung titignan natin sa atin po, sa bilang sarili natin. Pero yung ating pong affiliation doon sa Amerika, sa mga bansa na yan, na magtutulungan tayo, baka yun ang tinitingnan dito kung bakit ang Amerika, lalo na kasi nakichismis dyan, na ang may interest daw talaga dyan, Amerika. Dahil nga itong Taiwan, kapag yan ay nakubkub ng China, is magiging number 1 na talaga ang China sa ekonomiya. Bakit? Oh, no! Kasi nandyan po sa Taiwan ang semiconductor, na kung saan doon natin inaangkat-angkat lahat. Lahat po sa laptop natin, sa cellphone natin, at kung ano mga electronic devices, electric devices, lahat po yan may semiconductor na nakalagay sa loob. So, yan po ang pinipigilan ng Amerika dahil ayaw din naman magpasakop ng Taiwan sa China. So, marapat lang na bilang kaibigan, katriti, dapat natin silang tulungan, Hindi po natin sila pabayaang buli-buliin gaya ng ginagawa sa atin. At sinabi niya rin na sayang lang daw ang pondo ng gobyerno, pondo sa PCG, dahil hindi raw ito nagsisilbi para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Sabi niya, the PCG doesn't serve na the interests of the Filipino people. So kailangan daw, sayang lang daw yung pondo. So therefore, dahil dito nananawagan siya na buwagin o i-abolish ang Philippine Coast Guard. So kapag yan na nangyari, aside dito sa Mindanao na division, now is subtraction, i-abolish, ano naman yung posibleng maging pwedeng epekto mga ka-wonder kung mawala ang PCG? So ano epekto nito sa law of the sea o sa mga batas sa karagatan? May batas na tinatawag na UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea na nagsasabing tungkulin ng Pilipinas na pangalagaan at bantayan ang ating dagat. Take note of the word, pangalagaan at bantayan. Yan po ang trabaho ng Coast Guard. Kaya nga bantayan, guard, bantayan. Yung EEZ, yung sinasabing Exclusive Economic Zone, at mga likas na yaman sa tubig. Kaya nga interesado dyan yung mga ibang bansa. Dahil yung mga lugar na nababanggit natin, mga islands dyan at dagat, mayaman sa likas yaman. Yung dagat lang yung deuterium na sinasabi nila, mayaman pong dagat natin yan. Yung na sinasabi nilang pamalit sa gasolina, and so on and so forth na maraming gamit. So, ang PCG, ang ahensya, civilian, ang PCG kasi hindi siya considered as militar, Ang iba kasi tinutukoy na ito po hindi civilian, pang militar. Sila po ay ahensyang civilian, hindi sila militar. Kapag mawala ang PCG at Navy na lang ang gagawa, magiging problema ito dahil bakit? Ang Navy kasi gaya ng sinabi natin ay puwersang militar, hindi pang civilian. So magmumukha tayong nagmimilitarize ng dagat. Kaya nga sabi ko, pag nakita ng China na ang dumating is, nagpapatrol is Navy,
medyo iba yung kanilang dating, medyo naalarma sila. So magpapadala rin sila ng kanilang Navy, no? Kasi hindi po pang civilian. So giging parang mini-militarize natin yung ating dagat na labag ito. Saan? Sa layunin ng UNCLOS. So ibig sabihin mga ka-wonder, na kapag inalis mo yung Coast Guard, gagawa na naman tayo at makikipaayon na naman tayo dito sa UNCLOS na lalabag tayo at hindi tayo makakamatch para bantayan yung ating karagatan. Kasi iyan po ilabag sa UNCLOS. Baka mawala ng bisa ang karapatan natin sa karagatan ayon sa batas ng dagat. So wala tayong Coast Guard na civilian. Pinapadala natin Navy na militar na parang mini-militarize natin na labag nga sa UNCLOS. So ano pong pinakabuod nito mga ka-wonder dun sa part na yon? So kapag tinanggal ang PCG, mahihirapan ng Pilipinas na ipagtanggol ang karapatan o ang karagatan sa mapayapang paraan. Sabi nga ni Francis Magalona, you can't talk peace and have a gun. So a gun is actually doesn't represent peace. Kaya nga pag may gera ang NPA at ang militar, ceasefire, baba ang armas so that they can talk. No, pero behind that, merong mga nangyayari. Pangalawa, anong pangalawang epekto nito? Ang epekto sa seguridad at pananaw ng ibang bansa. Kapag ang Philippine Navy ang pumalit sa Philippine Coast Guard sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea, anong iisipin ng karatig bansa? Iisipin ng ibang bansa, lalo na ng China, na military action ito. Hindi simpleng pagpapatupad ng batas. Yung UNCLOS Law of the Sea, may batas dyan na patrolya lang ng sibilyan. Maaring tumindi ang tensyon mga ka-wonder. Patrol boat pa nga lang, pinapatrol, tinitira na tayo ng water cannon. So maaring tumindi o maghigpit din ang China sa kanilang galaw. Dahil civilian ang PCG, kaya nitong magpakita ng lakas pero hindi banta. Samantalang ang Navy ay simbolo ng digmaan. No? Iba yung ship design ng Navy kaysa PCG mga ka-wonder. Halimbawa, kapag ang barko kunyari ng PCG ay nagbabantay, parang sinasabi ng Pilipinas, nandito kami para sa batas at kaligtasan ng PCG pag nakita nila. Pero kapag ang barko ng Navy ang naroon at nakita nila, parang sinasabi natin, kahit hindi tayo nag-action o nagsasalita, nandito kami para lumaban. Parang ganun ang dating. Kaya posibleng mas magulo, no? O mas delikado kung Navy ang papalit. At sana naiintindihan yan ni Representative Kiko Barsaga na obviously hindi niya alam yung batas dahil hindi naman siya abogado. Or sana man lang nag-research din siya. Pangatlo, epekto sa kaligtasan at pagtugon sa kalamidad. May mga kalamidad dyan May mga trouble sa sea, may mga aksidente, may mga aberya, bagyo, nasunog, nalubog. No? So ang PCG din ang humahawak sa search and rescue. Oil spill response, kaligtasan sa dagat, at tulong sa panahon ng bagyo o sakuna. Kasi may mga island dyan mga ka-wonder, no, na pinupuntahan niya ng Coast Guard at binababaan ng tulong. So maapektuhan yon mga ka-wonder, maaring mahadlangan yon. Paano kung may mga emergency response dapat? Walang mangyayari dahil Coast Guard lang ang pinahintulutan. Ang Navy ay para sa pagtatanggol ng bansa kapag meron ng presence of act of war. Hindi para sa civilian rescue o aksidente sa dagat. Kung mawawala ang PCG mga ka-wonder, babagal ang response o mawawala ang mga eksperto sa ganitong trabaho. Pang-apat na magiging epekto mga ka-wonder, epekto sa pamahalaan at organisasyon. Bakit? Ang PCG mga ka-wonder ay nasa ilalim ng Department of Transportation o yung DOTR. No? Ibig sabihin, civilian agency ito. Maraming maapektuhan. Hindi lang ganun kasimple. No, kapag i-abolish at pinalitan ng Navy, na kung saan ang Navy ay nasa ilalim ng Department of National Defense, depensa natin ito, protection sa ating soberanya. No? Magiging militar ang lahat ng operasyon sa dagat. Which is then again, against ito sa UNCLOS. Ito ay labag sa prinsipyo ng demokrasya kung saan dapat may hiwalay na kapangyarihan ng sibilyan at militar.
So then again, kung Navy ang papalit, magiging trigger ba ito? Ano ang sagot? Oo. No? Maaring magdulot ito ng tensyon. Gaya na natin, patrol PCG pa nga lang, tensyonado na ang China. How much more kung ito po ay isa ng naval ship. No? Kapag ang barko ng Navy ang pumalit sa PCG, makikita ito ng ibang bansa bilang banta o military build-up. Iba ang dating ng warship kaysa Coast Guard vessel, pagtaas ng tensyon o aksidenteng banggaan sa dagat, no? At maaring bansa katulad ng Japan, US, Indonesia ay gumagamit ng Coast Guard, hindi Navy sa mga ganitong misyon. So tama ba si Kiko Barsaga sa kanya kung sinabi na i-abolish ang Philippine Coast Guard o PCG? Hindi siya tama na buwagin ang PCG. Oo, kung may korupsyon, no? O may maling gawain, dapat imbestigahan at ayusin. Hindi alisin. Dahil may mga malaking apektuhan. Marami pong mga apektado. So, kung ang ito lang naman ang dapat mong ayusin, itong parte na to, korupsyon lang. Korupsyon lang issue kung saan-saan na nadamay. At baka maging agresibong ibang bansa laban sa atin. Kayo mga ka-wonder, anong opinion nyo sa sinabi ni Representative Kiko Barsaga? Tama po ba siya na alisin ang Philippine Coast Guard? Comment down below your opinion. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder, and don't forget to give me a thumbs up if you like this video para i-introduce ni YouTube. And of course, please share this video para malaman ng iba itong sinabi ni Representative Barsaga na i-abolish ang PCG kung ito boy makakabuti o makasama sa ating bansa. And of course, don't forget to subscribe and hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang dito lang mga ka-wonder, and God bless. Wonder Vlogcaster.